Pasensya ka na anak ha. Ito lang ang trabaho ng tatay. Kaya mo, pag kumita ako ng malaki, kakain tayo sa restaurant at ibibili kita ng kahit na anong laruan. Talaga po? Oo, akong bahala. Totoo po pala yung sinabi ni Lola. Bakit? Ano sinabi ni Lola? Sabi po kasi ni Lola sa akin, mabait daw po kayo. Matapos ang ilang taon na pagkakawalay, O anak, kain ng marami ha. Magpataba ka. Ngayon nandito na ang tatay. Ako mag-aalaga sa inyo ng kapatid mo. muling nakapiling ni Rona at ng kanyang kapatid ang tatay nila na si Romeo. Ay, sila, pumapayat ka eh. Pero hindi nila inakalang ang unti-unting panunumbalik ng masayang pamilya ay mauudlo dahil sa isang karumal-dumal na krimen. Umaga ng ika-16 ng Enero, taong kasalukuyan, ayon sa tiyahin ni Rona na si Rose Ann, biglang nawala ang paslit. Umuwi siya sa kanilang bahay matapos magpalipas ng gabi sa bahay ng isang kaanak. Rona? Agad hinanap ni na Rose Ann at Romeo si Rona sa bahay ng mga magulang, pero wala rin doon ang paslit. Rona? Romeo? Romeo? Nakita mo si Rona? Di ba sumunod sa'yo? Hindi nga eh. Kanina ko pa hinahanap. Diyos ko, saan ba nagsusok yung bata mo? Punta ko kila nanay. Tingnan mo kung nandun. Ako sa kapitbahay nun. Nagtanong-tanong po ako. Baka nakitulog lang po. Nanap ko na po buong lugar namin. Wala po akong nakita. Tumulong na rin sa maghapong paghahanap si Lola Edwina. Oh! Nay! Nay! Ano? Pero bigo sila na makita ang apo. Nagawin po ba si Rona dito? Hindi! Wala ba sa inyo? Wala eh. Kanina pa namin hinahanap. Baka ako na, paano na yun? Kung i-report na natin sa pulis, Sige po tayo, mabuti pa siguro. Nag-aalala na ako. Nagkalala po ako pa akong mawalang malay. Ako lumalakad anak bigla ako napiyak. Inanap mo na namin. Dahil lumipas ang maghapon at hindi pa rin matuntun ang kinaroroonan ni Rona, nagpasya na ang pamilya na ipagbigay alam sa Taytay Municipal Police ang pagkawala ng bata. Kailan niyo ba huling nakita ang bata? Kahapon po, naglalaro siya sa loob ng bahay namin. Tapos nakatulog ako. Paggising ko, wala na siya. Nagtanong-tanong na rin kami sa mga kapitbahay. Walang nakakita eh. Sige ho, makikipag-coordinate din kami sa ibang station pero abangan niyo pa rin siya sa bahay. Baka sakaling umuwi pa rin ang bata. Pahayag ng ama ng nawawalang bata na si Romeo sa Taytay Police, gabi ng ika-15 ng Enero, ipinagluto pa raw niya ng hapunan ang mga anak habang naglalaro ang mga ito. Kahapon po, naglalaro siya sa loob ng bahay namin. Pahayag pa ni Romeo sa mga pulis, pagkatapos magluto, nakatulog na raw siya sa sala. Rona? At nagising na lamang nang dumating si Rose Ann kinaumagahan. Romeo, nakita mo si Rona? Di ba siya sumama sa'yo? Di ba sumunod sa'yo? Mula noon, hindi na nakita ni Romeo ang anak. Hanggang sa natagpuan ang bangkay ng paslit sa loob ng kanal sa mismong tapat ng kanilang bahay. Noong una, naging palaisipan sa mga pulis, maging sa pamilya ni Rona, kung sino ang posibleng gumawa ng karumal-dumal na krimen. Wala kaming naisip na suspect pa dahil nga unang-una, nag-report ang tatay sa amin na nawawala ang anak niya kasama yung mga kamag-anak niya. At isa pa, nandun din siya nung ginawa namin na kinuha yung anak niya doon sa kanal. Wala siyang reaksyon. Inisip namin na dahil siguro nabigla siya sa nakita niya na patay ang kanyang anak. may suspect na ba kayo kung sinong maring gumawa nito sa bata?
Pero sa gitna ng investigasyon, isang mahalagang impormasyon ang isisiwalat ni Romeo. Sasabihin po ako. Parang kailan lang yung anak mo, dalaga na, no? Ano ang ibubunyag ng ama ng biktima at paano ito makakatulong sa investigasyon ng pulis para matukoy ang nasa likod ng krimen?